Meron akong hawak na mga cheque na inisyu mo o yung ano mo, yung ahente mo. Pero tumalbog lahat. Bakit ganun ka kasing makipagnegosyo sa kanila? Kawawa ang mga farmers. Kakasangkapanin nyo sila, meron kang taga-bili. Kawawa ang farmers. I-issuean mo ng cheque pagkatapos tatalbog. Tapos pangiti-ngiti ka pa sa akin ngayon. Okay. I invoke my right to remain silent, Your Honor. Wala namang masama sa tinatanong ko eh. Nasa sayo kung gusto mong sagutin, pero nakikinig ang taong bayan. Totoo po yan. Ako ang nasakripisyo, hindi ako nabayaran. Nasa almost 30 million po itong nawawala sa akin. Kaya po ako, sa totoo lang po, alam po ng mga taga-Bungabong, nagbenta po ako ng lupa po, 10 hectares po ang binenta ko. Ibinenta ko po yung property ko sa harapan ng munisipyo para lang po mabayaran ko yung mga farmers na pinagkakautangan po ng sibuyas. Dahil lahat po ng sibuyas na yun, ibinigay po sa akin ng walang bayad. Ganun po, Your Honor, ang pagkakilala ko kay Lea Cruz. So again, I just would like to reiterate, seryoso po kami dito sa aming pong hearing na ito. Tulad nga po na sinabi po ng ating pong speaker, we have to get to the bottom of this. Ang sabi po niya sa kanyang mga salita, if you are not with us, you're against us. If you are not part of the solution, then you are the problem. The Honorable Dante Marcoleta has been instructed to attend to a very important meeting. We'll give him the opportunity to go ahead and ask his questions. Salamat, Mr. Chair. Mr. Vice Chair, kilala mo ba si Mr. Gaudencio Bartolome? Po, sila, kilala po, sila po mga dating pamunuan ng... Sila po yung dating chairman ng Kasamne? Opo. Hindi ba nung si Mr. Bartolome ang chairman, ang nakikipag-negotiate po sa inyong kalakal na sibuyas ay si Madam Lilia Cruz. Tama po ba? Mga 2014, 2015, 2016. Tama po? At yung pong... yung po, Tony, ay... Totoo po, hindi? O hindi? Hindi ko po kasi alam yung nila na yan eh. Madam Lilia, kilala mo si Bartolome Gaudencio Bartolome. Siya yung chairman ng Kasamne. Yes po, Your Honor. Meron kang opisina sa Santa Rosa, di ba? Sa kanto ng Santa Rosa, sa likod ng isang gasolinahan. Natatandaan mo? Yes, Your Honor. Meron akong hawak na mga cheque na inisyu mo o yung ano mo, yung ahente mo. Pero tumalbog lahat. Your Honors, settled na po ito, Your Honor. Paano na-settle? Nasa akin pa nga eh. Gusto mo ipakita ko sa iyo, mga 30 ito eh. Pinalitan mo? Bakit ganun ka kasing makipagnegosyo sa kanila? Kawawa ang mga farmers. Kakasangkapanin nyo sila, meron kang taga-bili. Kasi titimbangin yan. Alam mo, kawawa ang farmers. I-issuean mo ng cheque pagkatapos tatalbog. Tapos pangiti-ngiti ka pa sa akin ngayon. Okay naman nang umiti ka, kaya lang, seryosong usapan to eh. Ano itong mga nagsitalbog na checking binigay sa akin ng mga farmers? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Ano? I invoke my right to remain silent. Nakita mo naman ang sagot, Mr. Chair, ano? Wala namang masama sa tinatanong ko eh. Nasa sayo kung gusto mong sagutin, pero nakikinig ang taong bayan. If you invoke your right to remain silent, nasa sayo yun. Pero kung ako ikaw, magsalita ka na lang. Kasi ang pinag-uusapan natin, nawawala ang sibuyas. Pero kagaya ng pinag-uusapan natin doon, kumpleto tayo ng supply. Ang problema sa inyo, tinatago ninyo. Marami pa ako itatanong kung hindi lang ako nagmamadali. Ngayon, tanong ko sa'yo, ayaw mo magsalita. Your Honor, that issue po is settled na, Your Honor. Kamukha nang nasabi ko kanina. O, salita mo lang yun. As far as I am concerned, marami akong hawak na cheque. In-issue mo. Hindi ko malaman kung pinalitan mo na. Kawawa ang mga farmers eh. Oh. Kung na-settle na yun, dapat kinuha mo yung mga cheque. Pinalitan mo na, wala na sa amin ang mga cheque.
On record, Your Honor, meron po kaming proof na settled na po ito, Your Honor. O ano yung itinatago mo? Ba't ayaw mo magsalita? For Your Honor. Wala Ano? po, sorry po, Your Honor, wala po akong tinatago, Your Honor. So, bakit ayaw mo magsalita? Why are you invoking your right? Sorry po, Your Honor. Your Honor, kasi that time po kasi matagal na kaya hindi ko po ma-recall yung naging operation po that time. Pero settled na po ito, Your Honor. Paano ka nakapag-i-import ng sibuyas? Binigyan ka ng permit ng BPI? Your Honor, yung aming corporation po ay binigyan po ng privilege to import po. Kasama Privilege? kasama po kami sa nabigyan po ng SPS ng ating gobyerno, Your Honor. Sino nagbigay sa inyo? Kung sinong agency po ang nagbibigay, Sino Your nga Honor. nagbigay sa inyo ng isang pribilehyo makapag-import ng sibuyas? Ang Bureau of Land and Industry po ay sila po yung nagbibigay po na kung saan po. Meron po bang representative ng BPI dito? Yung nagbigay po ng special privilege sa kanila para mag-import? Totoo ba yung sinasabi niya na binigyan nyo ng special privilege? Sir, hindi ko po alam yung sinasabi ng special privilege. O, yung Kasi po, salita mo laban sa salita ng BPI. Sorry po, Your Honor, nagkamali po ako. Nanghihingi po ako ng pauminhin. Ang aming corporation po ay isa po sa nabigyan po ng SPS po. Ng, Ano yung ating SPS, government. Mr. BPI? sir, yun po yung sanitary and phytosanitary import clearance na kinakailangan po before makapag-import po. O sila ba ay qualified na mabigyan ng ganon? Sir, ang amin pong nabigyan ay mga registered at mga qualified. Si Miss Lea ba, Miss Lilia Cruz ay registered sa inyo? Sir, dati po na-registered po sila. Ano ba yung yan condition para ma-register siya? Sir, the complete business permits, food safety clearances, compliances, and of course, sir, yung mga phytosanitary certificates po, yun po yung mga kailangan. Of course, BOC documents. Lihiti mo siyang negosyante kaya nyo siya binigyan ng ganong pribileyo? Kailan pa ba yun? Sir, around that time po, mga 2015 po hanggang doon. Pero sir, ngayon pong current ito ay hindi po, wala po akong knowledge na nabigyan po ang kanyang kumpanya. Hindi nyo tinitingnan kung yung kanyang pagbili sa lokal. Kasi maraming cheque ang tumalbog. Meron akong hawak na mga cheque. Ibig nyo sabihin, hindi nyo tinutulungan ng mga farmers para makasingil sila nung panahon na yun, 2014, 2015, 2016. Sir, Kayo nagbigay ng... Sir, sorry po, I was out of the country at that time. Nag-aaral pa po ako noon. O yun, puro 2013. ganun ang ating makukuha rito, Mr. 18, Chair. sir. Sige po, tsaka na lang po ako magtatanong. Salamat po. Maraming salamat po, Kong Dante Marcoleta. Anyway, we would like to also hear from our traders. Una po sa lahat, ipinakikilala ko po sa inyo ang Brunena Cooperative. Ang Brunena Cooperative po ay in-establish po 31 years na po kami existing dito po sa kooperatiba. Ako po ay naging chairman nung pong namatay ang aming original na chairman. Ang totoo po niyan, ako po ay isang typical na magsasaka. Marunong po ako mag-araro, marunong po ako magsuyod sa bukid. So lahat ng land preparation expert po ako, pati po sa pagtatanim ng sibuyas. Ang akin po kasing sinasakang lupa ay mahigit po nasa mga 40 to 50 hectares po ang sinasaka po namin magkakapatid, mag-aama. So ito po yung aming sinasakang lupa. Kaya po karamihan po sa mga buyer sa Bungabong, kami po ang tinatarget kaagad na puntahan dahil malaki po yung volume po na amin pong inaani. Kaya nga lang po nung time po na yon, hindi pa po kami marunong magluwas po ng sibuyas sa Maynila. Lahat po ng buyer namin, puro galing po ng Maynila at doon po lang namin ibinebenta ang aming sibuyas. So wala pong naging problema noong 2012 eh. Smooth selling po, kumbaga. Ang nangyari po, nabayaran lahat. Kung di po ako nagkakamali 2013, umulit uli. Di akala ko po, ganun uli ang mangyayari, tawag-tawag. So, nakapamili po ako ng almost 80,000 bags ng sibuyas na nakapangalan po sa kanya. Ang problema po rito, ang nabayaran lang po rito, nasa mga 15,000 bags lang po ang nabayaran. So, ang nangyari po yata noon, nagkaroon po ng investigation sa Senate. Yung po mga taga-Bungabong na nagre-reklamo rin sa baba ng presyo, sumugod po ngayon doon. Itong sila Sir Celestino, alam ko po, napuntahan po ngayon doon eh. Noong time po na yon,
may utang po siya. Ang pagkakaintindi ko po, mayroon po siyang pananagutan sa akin dahil nga po sa ibinigay ko sibuyas. So nung pagbalik po rito ngayon, nabalitaan ko na lang po na yung mga taga-Bungabong po na taga sa amin, binigyan po pala niya ng pera po para po bumili ng sibuyas. Para lang po siguro, ako po, ang pagkakaintindi ko ron, kung mga siya iniimbestigahan, para hindi magreklamo itong mga taga-Bungabong, sige, bilhin ko na lang yung sibuyas nyo at nang matahimik na kayo. Pero ang totoo po niyan, ako ang nasakripisyo, hindi ako nabayaran. Nasa almost 30 million po itong nawawala sa akin. Kaya po ako, sa totoo lang po, alam po ng mga taga-Bungabong, nagbenta po ako ng lupa po, 10 hectares po ang binenta ko. Ibinenta ko po yung property ko sa harapan ng munisipyo para lang po mabayaran ko yung mga farmers na pinagkakautangan po ng sibuyas. Dahil lahat po ng sibuyas na yon ibinigay po sa akin ng walang bayad. Ganun po, Your Honor, ang pagkakilala ko kay Lea Cruz. Yun ba yung last transaction niyo sa kanya? Yun na po, at hindi na po mauulit. Yung sir, ganito po ang nangyayari. Ito po, sasabihin ko na po yung nangyayari. Para po magkaintindihan na rin tayo. Para total, ito naman isang kone. Ang isang modus po na mabigat dito, ganito. Pupunta po siya sa pagpanahon po ng bilihan sa storage. Ang gagawin po niya, bibili niya po yung lahat ng laman ng nasa storage. Ano po ang dahilan no? Bakit niya po binibili? Para po kasi, ang pagkakaintindi ko po kasi, kapag ka po ang nabili niya na po yung mga sibuyas ng farmer sa kasamne, wala na pong magrereklamo na paano mag-i-import tayo kasi wala nang sibuyas ng farmers. Kasi wala na pong kikibo eh. Kasi nga, nabili na nga po kami lahat eh. sino po ang tinutukoy nyo na bumibili lahat? Ayun po si Lea Cruz po. Ngayon po, pagka po itutuloy ko lang po yung kwento ko. Pag nabili na po ang lahat ng sibuyas, eto na po yung Department of Agriculture. Magpapalabas na po ng import permit. Doon po kami patay. Kaya nga po ito yung napakabigat sa amin. So alam po yan, common knowledge po yan sa amin sa Bungabong. Ganyan po ang nangyayari. Mr. Chair. Pwede po bang sabihin kung sino ang kakonsaban niya sa Department of Agriculture na pwede po naman siguro, Mr. Honor. Kaya lang po hihingi po ako ng executive session. Para po sana mapangalanan ko lahat para magkaintindihan tayo lahat dito. Marami po akong alam na nangyayari. Si Miss Lilia Cruz? Of course, si Miss Lea Cruz. Gusto mo bang magsalita din sa executive session para maipahayag mo yung saloobin mo? Your Honor, kung magkakaroon po ng pagkakataon, I'm willing din po, Your Honor. So, Mr. Chairman, so isasama na rin namin kayo para masagot din ninyo yung mga nabanggit po sa inyo. Yes, the Honorable PD Barsaga. As Lea Cruz is concerned, if there will be an executive session, will Lea Cruz be stating or would be giving sensitive statements which would be necessary in order to assess the present problem pertaining to onion industry and which information cannot be disclosed publicly before this committee? Yes, Your Honor. I-clarify ko lang po na ako po ay naimbitahan nyo bilang isang resource persons at para po magkaroon po ng enlighten dito sa situation, dito kung paano ba ang hindi iligaw yung pagtaas ng presyo ng ating sibuyas. Opo, at ako din po ay nanghihingi sa inyo ng pasensya kasi po ay ako ay alam naman po natin na ako po ay kasalukuyan po kaming may dinidinig ngayon sa kagalang-galang na hukuman na Regional Trial Court at sa Sandigan Bayan, Your Honor. Particular ba ito sa issue natin ng sibuyas na hoarding ngayon? Hindi po, Your Honor. Hindi naman po, Your Honor. Palagay naman namin ay yung issue ng hoarding ay pwede naman natin isiwalat. Particular sa pangyayari nitong nakaraan lamang. Maraming salamat, Your Honor. Gusto ko lang po maklarify din po, Your Honor. Salamat po.